What's up, KAG, at welcome back sa ating channel. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa post ni Cici. So, sa mga di nakakilala kay Cici, siya ang founder ng ang BNB, which is ang number one na crypto exchange dito sa, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa mundo. At syempre, tinatry nga makapasok ulit dito ng ating Binance dito sa Pilipinas. So, kaya naging interesado din ako sa mga pwede niyang sabihin, no? Kaya dito, sa magiging pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga tinatawag na RWA o yung mga real world asset, no? So, dito, basahin muna natin yung tweet ni CC. No, countries need to tokenize their stocks, allowing worldwide buyers or RWA. Countries need to issue their own stablecoins to expand their currency usage on the blockchain. About dun sa pang stablecoin, no, yung Amerika kasi, so hindi nagkaroon sila ng deal na sa 2030 pa ata magkakaroon ng CBDC or yung mga centralized na crypto exchange, no. So, doon sa mangyayari na yun is syempre yun, yung kung ano yung mga existing ng mga stablecoins ngayon is talaga magdo-dominate muna sa market. So, hindi na natin alam pa kung ano yung pwede mangyari kung saan na-aprobahan yung mga CBDCs na yun, no? Pero dito, sa pag-uusapan natin na to, dito kasi kaya importante rin sa akin na masubaybayan itong kwento na to dahil dito kasi parang magpo-project, parang nag-aano na ako na parang yung RWA, yung susunod na magiging strongest narrative para dito sa bull market na to. Siyempre, may malaking epekto ito pagdating sa crypto at pag-uusapan din natin dito yung pwede maging epekto sa mga alts natin, no? Na which is talagang critical pagdating dito sa susunod na cycle. Sobrang magiging competitive. So may mga advantages and disadvantages, mamaya pag-uusapan natin yan. So dito kasi umiikot yung dalawang malaking konsepto yung RWA o real world asset at yung pagto-tokenize sa mga stock. Pero syempre bago yung lahat, no? Yung RWA kasi o yung real world asset, yun yung konsepto kung saan yung mga tunay na asset tulad ng mga real estate, bonds at saka stocks ay i-encode na at ginagawang digital token sa blockchain, no? Dito na pumapasok yung mga tokenized stocks na tinatawag. Ang tokenized stocks naman is representative siya o parang naging representasyon siya ng tunay na stocks sa blockchain. Ibig sabihin, kunyari, may digital version na yung Apple stocks, Tesla, Nvidia, at saka yung syempre yung SpaceX, no? So dito ko medyo nagkakaroon ng doubt pagdating dito sa tokenized stocks, no? Kasi sa paniniwala ko merong pwedeng maging dalawa nito no? Sa tokenized stocks saka yung synthetic stocks na tinatawag, no? So malaki kasi yung pagkakaiba nun. So doon muna tayo sa synthetic stocks, no? Ang synthetic stocks kasi hindi mo talaga hawak yung actual na stocks, no? Parang derivative lang siya ng price movement. So sinusundan lang niya yung price movement ng stocks na nire-represent niya. Tapos walang tunay na ownership talaga sa company. Example, kung tumaas yung stocks ng Tesla, tataas din yung synthetic token pero wala ka talagang tunay na Tesla shares. So parang tinitrade mo lang din yung stocks. Parang walang spot, ganon. Hindi ka pwede mag-hold dahil tinitrade mo lang talaga siya. Yung tokenized stocks naman is 1:1 back up, no? Naka-back ideally yung mga stocks na yon. May backing na actual shares o mga regulated custody na tinatawag. Ang target kasi nun is yung 1:1 representation ng mga real stock. Mas malapit yun sa tunay na ownership, depende siyempre sa issuer. Kung mag-issue ang Tesla ng ganon, so depende yun kung ano yung magiging regulation nila pagdating doon. At may custody provider na humahawak talaga sa mga actual na shares. Sa mga actual shares, no? So, kung titingnan natin ngayon kung available na ba yung 1:1 stocks sa crypto, partially may mga platforms na nag-o-offer ng mga tokenized stocks pero hindi pa talaga to globally na-unified, no? Iba't iba pa rin yung regulation kada bansa. May ibang product na synthetic pa rin in disguise with the tokenized, no? Tapos ang true 1:1 global standard dinidevelop pa.
So, hindi pa talaga siya fully one global standard market sa ngayon, no? Ang mga advantage naman niya at saka yung mga disadvantages para sa akin, once na tokenize na yung mga stocks na yan, is 24/7 na yung trading. Hindi na siya tulad ng mga traditional na stock market na talaga may oras lang, no? Tapos magkakaroon din ng tinatawag na mga fractional ownership. So kahit maliit lang yung puhunan, pwede ka na mag-own ng stocks dun sa certain na kunyari 5,000 pesos or may 1,000 pesos ka, pwede ka nang bumili ng mga stocks ng Tesla, ng Apple, di ba? Ang laking bagay dahil lalong-lalo na maganda siyang maging talaga para magkaroon tayo ng exposure. Siyempre, yung mga pwede lang talaga mag-invest sa mga ganong companies, yung mga taga-Amerika. So, kung malayo tayo, so, mas magiging accessible siya globally, no? Tapos, mas mabilis din yung settlement via blockchain pagka nangyari yung mga ganong klase ng mga regulation. A disadvantage lang para sa akin yung regulatory uncertainty. So, hindi mo masasabi baka mamaya dito sa Philippines magigpit sila. Pagdating sa kagaya nga ng Binance, hindi pa rin makapasok-pasok dito sa Pilipinas kasi kailangan sumunod sila doon sa protocol na binibigay sa kanila ng BSP at ng mga ahensya ng gobyerno dito sa bansa. Tapos pwede rin magkaroon ng custody risk dito, no? Sino talaga may hawak ng tunay na asset? Pwede mo ba ilagay sa mga wallets mo? Personal wallets mo, lalo na hindi naman siya crypto, stock siya. So, sa ganung klase ng magiging ano pang silbi ng mga brokers, 'di ba? Ano pang mga so talaga to, possible in the near future pero sa sistema ngayon parang malabo pa, no? Isa pa is yung mga liquidity issues sa ilang platforms, no? Pero yun nga, sabi nga ni CC, kung sa naging RWA daw ito, no? So, meron siyang post dito na sinasabi niya na at ang mga BNB, yung Binance, is magiging talaga provider, lalo na kung naghahanap sila ng malaking liquidity doon sa isang exchange, no? So, kung pagdating na rin naman sa cryptocurrency at saka sa exchanges, so number one yung Binance, so siya may pinakamalaking liquidity dito sa market na which is talagang angkop doon sa mga pwedeng bigay nila na service pagdating doon sa mga tokenized stocks o mga RWA, no? Tapos possible din na hindi rin siya true ownership. Isa rin to sa mga disadvantages. Baka hindi siya totoong ownership or mga synthetic na versions lang, no? Siyempre minsan ipapalabas nila kagaya nito, no? Hindi naman to masyadong pinapaliwanag ng mga founders, ng mga ibang influencers, no? Na pagka nagpa-pump sila ng mga ganong nag-hype sila ng mga ganong news, hindi naman nila pinapaliwanag yan kung synthetic ba yan or talagang 1:1, no? So, pag-usapan naman natin yung tinatawag na market impact dito. Dito kasi ako talaga pinakang pwede makumbinse, lalo na itong mga susunod na mga taon kung anong pwede mangyari. Once na napaaga or di kaya once na talagang pinush ito, yung mga RWAs na ito, is sa totoo lang malaking threat to pagdating sa mga altcoins, sa alt season lalo. Nakita naman natin last cycle na hindi naman lumipad ng ganong kataas sa mga alts, no? At lalo na pag nagkaroon ng tong mga nagkaroon na ng mga RWA ngayon. Kahit naman sa perspective ko kung pipiliin na rin lang ako, anong pipiliin ko yung mga RWA na nagre-represent sa totoong stocks, kunyari na Tesla or kung anong company sa Amerika or sa ibang bansa, or pipili ako ng mga meme coin, mga hindi pa sigurado, ng mga token, yung hindi pa established, 'di ba? So talagang malaking dagok ito pagdating sa mga alts na hawak natin at saka yung mga talagang nakilala natin dito sa crypto, no? Siyempre, pag naging mainstream yung tokenized stocks, no? Ulitin natin, no? Kung saan naging mainstream yung tokenized stocks, possible na mas maraming capital na yung mapunta sa mga real yield na mga assets, no? Sa mga totoong asset. Ang attention ng investor talaga pwede lumipat from stocks plus RWA narrative kaysa sa mga altcoin. Yung traditional alt season ay pwedeng mas mahina or talagang wala na yung alt season. Kasi kagaya nun, pwede ring isipin natin na ba't tayo maghahabol pa sa mga speculative na altcoin kung pwede ka naman
mag-trade o bumili ng mga Tesla or Apple's 24/7 sa on-chain, no? Pero siyempre, ang mahalaga natin dapat na linawin dito, theory pa lang naman ito at wala pang guarantee, no? Yung crypto cycle kasi are influenced by many factors, no? Kagaya ng liquidity, Bitcoin dominance, macroeconomy, at siyempre yung investor sentiment. Depende pa rin naman yan. Ngayon, ang laban lang ngayon ay hindi lang talaga crypto versus crypto eh. Parang papunta tayo dun sa phase na meme coin versus utility coin versus RWA asset versus tokenized equities, no? At yan tunay na tong ng tunay na tanong dito is saan talaga pupunta yung liquidity sa panibagong bull run na papasukin natin, no? So yun lang ang maano ko dito, no? So kaya binabantayan ko rin yung mga RWA. Siguro sa susunod pag-uusapan naman natin kung kailangan ba talaga ng mga tokens pagdating sa mga RWA, lalo na yung mga i-represent ng mga to, no? So may mga nakikita tayo ng mga Ondo, mga kagaya nun, pang RWA yung Ondo na token. No? So titingnan natin yon kung talaga bang kailangan ng Ondo para lang ma-tokenize itong mga ano na to, or liquidity lang ba siya, or pang fees lang, no? So depende. Hindi natin masasabi kasi sabihin na natin na nagkaroon ng tinokenize yung isang asset, tapos nilagay sa mga exchanges, tapos gagamitin lang na gas fee yung Ondo or kung ano mang cryptocurrency. So hindi pa naman ako sigurado dito, lalo na wala pa naman nangyayari talagang ganun. No, hindi pa ako nakaka-encounter. Siguro meron, pero siyempre hindi ko pa na-encounter, no? Kung sakali man na mangyari yun, tapos pang gas fee lang or dahil lang sa network, yun ang gagamitin. So, maliit lalo yung chance na mag-pump yung coin. Kung sakali mag-pump man yun, so, parang ano lang talaga yun. So, parang hinahype lang yun ng mismong mga whales para talagang maraming matrap din. Igagrab din agad yung mga liquidity, babagsak ang presyo, saka bubuhusan kung tawagin, no? Kaya napaka-tricking tong susunod na na ang daming narrative na pwedeng lumabas bukod sa Clarity Act, bukod dun sa parang no room for alts talaga kung tutusin. Pero ito naman kasi yung challenge ngayon dun sa mga coin o tokens na makikita natin. Naniniwala ko na yung mga tokens na sa mga crypto, yung mga alts na magso-survive sa ganitong klaseng environment, sa ganitong kalaking competition, sila talaga yung magpo-flourish, no? So ganoon naman, no? So sa libo-libong mga tokens, altcoins na meron dito ngayon sa mundo, ilan lang talaga makakasurvive yan. Siguro 10 tokens siguro ang pwede mag-survive talaga dyan. At yung 10 na yun is talagang ima-master nila yung kanilang sariling field o sarili nilang expertise, no, para talaga mag-survive yung kanilang mga project. So, kailangan lang din talaga is para sa akin, ma-educate lalo yung tao pagdating sa mga tokens na to, no? Kung para saan ba talaga sila. Baka mamaya bumibili ka lang dahil history nung pag-pump or dahil lang sa dahil sinabi ko lang natataas yung token, dapat napag-aralan nyo talaga na mas malalim pa, no? So hindi naman talaga na dapat nawawala yun. Ngayon natahimik yung market, ngayon na nasa bear market tayo, which is lahat is talagang bumabagsak, mababa yung presyo. Ito na yung pinakang time talaga natin para mas mag-aral pa tayo habang tahimik pa lang lahat. Kasi napakahirap mag-aral pag nasa bull market ka na, kasi lahat puro positive ang maririnig mo. Lahat talaga mapapa-all in ka talaga mapapaisip ka na baka mahuli na ako. So dito habang lahat talagang confused, so sabihin natin na talagang yung takot nandito talaga sa market. So samantalahin natin itong mga pagkakataon na to, no, para pag-aralan, no, itong So hindi ko sinasabi na bumili kayo No, kahit naman ako, yan kita niyo naman sa aking mga aking mga contents, no, pati yung target price ko for Bitcoin sobrang baba, di ba? Nasa 30K. So may dahilan din ako kung bakit ko naisip yun, no? So ako naman siyempre hindi naman ako professional na trader, hindi naman ako talaga na hindi naman talaga ako yung talagang magaling na analyst pagdating doon, no? Pero sa mga naging experience ko, so nakita ko lang yung pattern na yun, na which is titingnan ko kung mag-work. Kung hindi mag-work, still, may ibang plano ko kung sakaling hindi sapulin yung mga key levels na hinahantay ko. Pero, still, dapat alam natin kung paano natin siya
i-execute at saka didisiplinahin talaga natin yung sarili natin kasi baka mamaya makita lang natin na may konting pagbabago, babaguhin na rin natin yung ating plano, no? So, malaking challenge talaga din ito para sa mga altcoin, para sa akin kasi dito na talaga masasala, no? So, yun nga, dahil wala na liquidity na umikot, no, sa mga altcoin, no, kakaunti lang yung nag-pump, kakaunti lang talaga yung ano. So, itong susunod is pag pinasukan na sila ng mga RWA na talaga mas competitive pa, no. Iniisip ko nga na mas competitive pa to pagdating sa ano mas competitive ba yung mga RWA talaga na mga, yung lalo na sa mga stocks sa Amerika kaysa sa Bitcoin. Para sa akin lang naman sa ngayon para sa akin is kung papipiliin ako, malilito pa ako kung Bitcoin o mga tokenized stocks ng, lalo kunyari, magkaroon ng tokenized stocks yung SpaceX or ano. Pero, hindi ko sinabing bumili kayo ngayon ng SpaceX Siyempre may analysis tayo pagdating dyan. Pero, kung papipiliin ako, pare-para silang nasa bear market ngayon. Kasi ang stock market ng Amerika is nasa bull market. Tapos isa rin sa tinitignan ko yung mga stocks dito sa Pilipinas. Kasi syempre, kung meron naman akong available extra or kung ano man, no? So, may mga nakikita ko sa GCash na mga stocks na pwedeng pag-aralan, no? So, syempre, saka na natin yung yun kapag ina-execute ko na yung aking plano. Hindi muna ngayon. Pero, di natin alam kasi hindi ko rin alam kung parehas ba ng movement ng stocks ng Amerika is kapag bumagsak ba at pumasok na sa bear market yung stocks ng Amerika, tutuloy din ba yung pagbaba ng mga iba't ibang bansa naman? Parang Bitcoin ba yun? Yun hindi ko pa naobserbahan. So, ngayon cycle ko pa lang yung maobserbahan, no? Kaya, iibahin ko rin yung style ko. Kung dati, nung nasa crypto ko is, nung nagsisimula ako sa crypto, syempre, bili lang ako ng bili ng mga tokens, lalo pag bumababa, gusto ko kasi yung na-expect ko 2025 pa, no? Ang sunod na bull run, which is, nangyari naman, bull run naman talaga nga lang, hindi kasama ibang token ko, no, Bitcoin lang ang bull run, no? Sa mga, meron din yung mga ibang tokens ko na tumaas din, no? Pero hindi ko na-expect na ganun lang kababa. So, siyempre, dahil sa mga nangyaring mga ganong mistakes, nangyaring mga is kailangan baguhin na natin itong susunod na cycle. At ngayon, kung sakaling pumasok yung mga tokenized stocks ng RWA, so hindi muna rin ako bibili. Obserbahan muna natin. Ganun talaga no? So, kailangan muna meron tayong gininting ng pattern. So, sa history naman ng stocks, marami naman, pwede naman tayo magtingin sa trading view. Pero, siguro saka na natin pag-usapan once na nandun na. No? At lumabas na talaga yung mismong mga tokenized stocks o mga RWA. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat, sa mga nakikinig, sa mga sumusubaybay dito sa ating channel, sa ating mga supporters and subscribers. Thank you so much sa inyo lahat. Saludo sa inyo mga ma'am, sir. Mag-like, mag-share, at mag-comment na rin kayo dyan sa baba tungkol sa mga topics na gusto ninyong pag-usapan. At tingin nyo ba, kayo ba, bet nyo rin ba itong mga RWA na to? Gusto nyo bang maging shareholder ng Tesla or ng SpaceX, no? So, ako gusto ko dahil more on technology kasi ako. No? Kaya gusto ko, tsaka Nvidia, no? Grabe, hindi pa ng Nvidia. So, yun lang yun. Thank you so much yun yung lahat. At syempre, makita-kita na tayo sa arena. Game on!